Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day, no? I-assess ko po ang tao o ang person nyo right at this very moment. Ano po ang kanyang nangyayari, ang sitwasyon niya, no? Parang hindi ko po alam kung na-try ko na to, no? Kasi bago ang card ko to, So, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin and the answer oracle deck. Medyo apektado po yung kanyang health sa kanyang mga stress. Ngayon, kung makikita mo po itong taong to ay tumanda daw po at talagang nahuhold yung kanyang glow, no? Talagang medyo yung kanyang sarili or yung kanyang physical symptoms ay masasabi ko po na apektado, no? Kung makikita mo to, sabi ko nga sa iyo, mukhang tumanda to, haggard to, sa totoo lang, no? Nagtatapang-tapangan lang daw po itong taong ito, but the truth is talagang andun po yung takot niya sa mga bagay-bagay. Nagtatapang-tapangan lang po siya. Pero sa nakikita ko po ay nahihirapan po siya sa totoo lang. No? Nag-explore po siya ng mundo, no? Nawala ka. Nag-explore po siya ng mga bagong pahina sa kanyang buhay. Pero ito po ay kanyang pinagsisihan. Ano? Hindi niya po ito ginusto. Ginusto niya po ito pero hindi niya po akalain na ganito po ang magiging kapalit. No? Nag-redirect po siya ng kanyang buhay. Nag-reroute po siya ng kanyang buhay. And so far, ang nakikita ko po dito ay nahihirapan po siya, no? Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin. Akala niya po celebration lahat, akala niya po masaya, akala niya po magkakaroon siya ng peace of mind, but the truth is hindi po talaga, no? Rest, no? Sabi dito, gusto niya magpahinga, gusto niya ipahinga yung sitwasyon, yung sarili niya, pero nahihirapan po siya at hindi niya po alam kung ano po ang susunod na mangyayari sa kanya. As a matter of fact, pagod na pagod po siya ngayon and hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya. Talagang hindi po siya maka-abante, no, sa buhay niya. Naghahanap po siya ng balanse o gusto niya po ng balanse sa buhay niya pero lalo po siyang nahihirapan. Kailangan niya daw po ng reassessment, no? O kailangan i-reassess niya yung sarili niya. Sabi niya, saan ba ako nagkamali? Bakit? Gusto niya lang daw pong maging masaya pero sa maling paraan na nasaktan kanya. Hindi niya po akalain na yung mga ginawa niya po ay babalik sa kanya, no? Makakarma siya at talagang may balik po ang bawat pangyayari sa buhay na to, no? Gusto niya po talagang reach out sa'yo pero not the time. Parang hindi pa po siya handa ngayon. Natatakot siya. Ang dami niya pong fears. Gusto niya munang magpahinga. Napakadami niya pong fears sa buhay. Napakadami niya pong kailangang gawin. Ano? Napakadami niya pong kailangang asikasuhin. Ano? Hindi niya po mapasok, no? Saan niya po ilalagay yung guilt niya. Pero sa totoo lang, definitely, yes, may pagmamahal pa po sa ito. And, alam mo, may pagsisisi naman siya. Hindi niya lang po alam kung saan niya po o paano niya po ilalabas yun, ano? Dahil hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, ano? Gusto niya pong humingi ng tulong sa iba. Gusto niya pong magpatulong sa iba. Hindi lang po niya maibaba yung kanyang pride, hindi niya lang po maibaba yung lahat ng nangyayari sa kanya, pero sa totoo lang po, naiisip niya po lahat ng pagiging generous mo sa kanya, lahat ng tulong na ginawa mo sa kanya nung mga times na wala siya. Talagang, ayan, no, talagang yan po ang sinasabi niya, no? Hindi niya po alam kung ano po ang susunod na mga hakbang na gagawin niya dahil talagang naiisip ka po niya na ikaw po ay napakamatulungin sa iba. Ikaw po ay talagang nasasabi niya na mapagbigay, talaga matulungin, and yan po talaga, not this time. Sabi niya, hindi pa lang ngayon, no? Pero may balak po talaga itong mag-reach out sa'yo. Sa totoo lang, takot na takot lang po itong mag-reach out sa'yo.
no? Wait for the signs. Nag-aantay po siya ng signs sa'yo if, alam mo yun, kung ikaw ba ay galit pa daw sa kanya, kung ikaw daw ba ay nasa side ka ba na okay na, pwede ka na ba daw niyan lapitan? Kasi sa totoo lang, alam niya po sa sarili niya na sobra ka po niyang nasaktan. And alam niya po sa sarili niya na talagang hirap po siya and hindi niya po akalain kung ano po yung nangyari, no? Para pong sumabog at talagang hindi niya na po ma-handle, no? Parang ang gusto niya po mangyari may tumulong sa kanya, no? Kailangan niya po mag-pause and reflect, no? Para po alam niya kung ano yung mga susunod niyang hakbang. Dahil sa totoo lang po, kaya po ito minsan gusto niya pong umalis. Gusto niya pong mag-travel. Lagi niyang gustong umalis. Kahit saan lang siya pumunta. Kasi natutuliro po yung kanyang isipan. Natutuliro po yung kanyang utak. And sa totoo lang po, napakasarap daw pong isipin na maayos na siya sa mga susunod na panahon. Alam niyo po, sometimes kailangan dumaan ng tao sa problema. Kailangan dumaan ng tao. Baka blessing in disguise pa nga na nangyari sa inyo to. Kasi dito niya marirealize na marami siyang kailangang itama sa sarili niya. Na marami siyang kailangang itama sa buhay niya. Hindi niya po alam kung ano po yung kanyang gagawin sa buhay niya. But definitely, alam niya po na pagod na po siya sa buhay niya. Soon, ayan, marirealize niya po lahat, no? And alam niya po na talagang soon, talagang parang gusto niya na po ng bagong buhay. Gusto niya po ng bagong mundo, no? And sa nakikita ko po, talagang talaga pong yung feeling niya na gustong-gusto na niya pero hindi nagpo-pause siya kasi hindi niya alam kung tama ba yung moment na to, na ano ba ang dapat niyang gawin. Nahihirapan siya and talagang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. And sa totoo lang, dapat maging masaya ka because this is a sign na kailangan mong ayusin din yung sarili mo. Baka nangyari sa inyo to kasi may dapat ka rin itama sa sarili mo, no? And yun po yung mga nakikita ko dito, no? Seek alternatives, no? Mag-isip ka ng mga pwede mong gawin. Hindi daw dapat na nakafocus lang din sa kanya yung buhay mo. Masusurprise ka na lang daw one day na, ay, ang ganda pala ng kapalit ng lahat ng ito. Listen to your soul. Kailangan din daw makinig ka, no? Dahil baka mas mapapabuti ka pa, no? Sa ibang, mapapabuti ka pa and maaayos din yung mga kailangan mong ayusin sa buhay mo. And, kailangan mo lang din na itama lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, no? Invest in yourself, no? Sabi dito, lahat daw ng pag-i-invest ginawa mo sa taong to, pero ikaw sa sarili mo, hindi. So, kailangan mahalin mo muna yung sarili mo. I think this time, you have to choose yourself. Kailangan yung sarili mo naman ngayon, ano? Kailangan sarili mo muna, no? Tatanan mo na muna yung mga ibang tao. Ngayon, piliin mo daw yung sarili mo, no? Set boundaries, no? Minsan napapahama ka dahil sa pagtulong sa ibang tao. Pagiging priority mo yung ibang tao na hindi mo alam, sarili mo na yung kinakalaban mo, sarili mo na yung kinakawawa mo. And sa tingin ko, you have to choose the right decisions in life, no? Hindi maganda yung lahat ng nabigay mo lahat sa'yo and at the end sa'yo walang natira, no? Okay lang daw magmahal ng tao pero siguraduhin mo daw na at the end of the day mahal mo pa rin yung sarili mo. Huwag ka raw mag-break ng rules sa sarili mo para sa ibang tao, no? And emotional healing, kailangan mo ng emotional healing, kailangan mo mag-focus ngayon. And magdasal ka, samahan mo ng dasal. I think dito ka kasi nawala, no? Nawala yung faith mo kay Lord or minsan naisip mo parang walang Diyos, no?
wag, no? Kailangan mo yung si Lord sa tabi mo. Mag-recharge ka daw po, no? Dahil kailangan alam mo rin kung ano yung tama sa sarili mo this time, no? So, I think kailangan mangyari lahat sa inyo tong dalawa para ma-realize nyo yung mga pagkukulang nyo sa isa't isa. Then, the last is forgiveness, no? You have to forgive whether humingi sa ng sorry or hindi because true forgiveness nasa puso yan. Okay? So, yan po ang inyong first reading of the day. Nangyari lahat sa inyo to kasi meron kailangan ituro sa inyong dalawa, not sa kanya lang, not sa iyo lang, but sa inyong dalawa po. So, yan po ang inyong first reading of the day. I hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko po at alam nyo po kung ano po ang feelings nyo right at this very moment. I reassess nyo po and then sabihin nyo po kung ano po ang nakikita nyo dito. Okay? And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Lady Lee Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Ganon din po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo. Kayo po ang lakas ko. Sana po wag niyo po akong iwanan. At sana po palagi niyo pa rin po akong panoorin. Dahil sa inyo po ako humuhugot ng lakas para ipagpatuloy ko po ang lahat ng mission ko. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. And sabi ko nga po sa inyo, life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay babalik for another set of reading. For the meantime, ay mag-enjoy lang po kayo at panoorin nyo po lahat ng episodes natin. Mag-enjoy po kayong lahat. Okay? I love you all and may God bless you all. And I will be back for another set of reading for our second reading of the day. God bless you all and I love you all. Bye!
bigay yan ni Papa Jesus. Ano sa'yo? Ito pa nung. Oh, ito. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay yan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Bigay. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Naman yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Nga po to. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo, apo, apo. Salamat po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye po. God bless po. Ingat. Bigay po si Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Yo, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Good. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa iyo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato ko, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. O, nagkait. Kaya sa isya, nasa niya iba? Kalagala. Ay talaga? Salamat po. Nalagala ko. E paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Ito, Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyong pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako natutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plan, plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po Ingat kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige. Ingat po. Salamat God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung root bags po, Kala ko uwi niyo sino po. binubusinahan niyo eh. Sige Sige po, na bye-bye po. Sige po, salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus ang sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Tingnan lang. Baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hi. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng uso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito pa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pandagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano po. Ano? Tama, may tataligin na. Ano kami yun, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ayun yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Sige po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan,
sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na naisip